Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Pep Bakay, ang inyong pong kabarkadahan at ang inyong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Nakikinig pa rin po tayo dito sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's May 14, 2015. No? Piyesta po dyan sa San Matias, Santo Tomas. Oo. Kapiestahan ni Saint Matthias. Yan, makikain tayo mamaya. Sige. Dahil, namimiss ko na yung mga Oo nga, fiesta, Sister no? Edna. Okay, hello Sister Edna. Baka nakikinig ka. Yan, maraming mga piyesta talaga sa buwan ng Mayo, no? Oo. Bukas ang pinakamarami. San Isidro. 15, oo. Ngayon, isa lang. Dao yata, dao. Lahat ng may San Isidro. San Isidro Bacolor, San Isidro Guagua, Oo. San Isidro, May yan, dyan sa 15 Dao. ano? San Isidro Minalin. Oo, Lahat ng may San Isidro. sabay-sabay, May 15. Lahat na sa Camba, Aray at San Isidro din, no? Oo, nag-iimbita Marami. si Sister Tess Oh, bukas. marami. San Isidro Bacolor nga, sabi Oo ko. nga, oo. Marami, basta San Isidro tomorrow. Ito at ang yung bukas. Oo, Yung pinakamarami pinakamaraming dito sa Pampanga. kapiestahan, Kasi alam naman natin na agricultural land itong ating probinsya, no? Although ngayon that's no longer true. Oo, madami ng mga Kumukunti buildings, yung mga commercial agricultural land natin, no? commercial Mas marami buildings. yung mga commercial, industrial, no? Oo. Economic zone. That's part of progress, Sister Son, no? Pero After pinatubo talagang nag-progress ang pero Pampanga. mamimiss natin kung minsan yung buhay sa bukirin. Yan, Oo nga, oo. No, tahimik, Yan. masarap na buhay sa bukid. Yan. Oo. May pa naman may mga natitira pang mga bukirin Mga naman konti. dito sa Oo. Pampanga. Oo No? nga. Okay, anyway, Okay. ito nga, fiesta ni San Matias, no? Mamaya ay himay natin ang buhay niya, no? Sige. Sa ating Tama second, sa second portion. segment. Yan. Segment. Okay. Ah. Babati muna ako. Nagkwentuhan na tayo. Bumati ka muna pala. Oo Sorry. Okay lang. Tapos, Sister Zon Kayanan, bumabati po sa inyo ng magandang gabi. Co-host po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan, 14th of May. Nasa 6th week pa rin tayo ng Easter. Yan. Yung mga kasama mo nakikinig ba sina Ruth, sina Nasa Brother daan Sunny? na si Roto. Baka nakikinig. Yan. Niyan, sa cellphone niya nakikinig. Very Nasa good. daan. Okay, at lungkot yung sunog kahapon. Nakita Ay, mo? oo nga, sa Valenzuela, Bulacan, grabe, ang daming namatay. Ang dami naman namatay doon, no? Oo. Kanina at Pag tingnan mo sa TV, nakakapangilabot yung taas ng apoy. grabe, ang dami namatay. Oo, sobrang dami. Ba't nakulong sila? Let's pray for all, of course, the victims, For the eternal repose of... the Valenzuela City Fire. Oo, lapit lang dito. Malapit lang. At saka, napakainit pa naman, no? Oo, pag Kaya mainit. yung apoy, agad Mabilis ang kaya ingat lang po pag sobrang init. Ayan. Okay, diretso tayo sa ating mga text sige. line numbers, Sister Son. Okay. Text line numbers po, kung gusto nyong mag-text sa Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Sa ating pong mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type RAG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, okay, yung address ninyo.
At ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po, ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? At kung may mga gusto po kayong hilingin, no? O kaya intensyon, o kaya po ay pasasalamat, no? Pwede niyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And of course, we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. No, fiesta ni na Sister Son tomorrow. Oo, bukas. Basco. Sa Dao, no? Baka nakikinig siya. Oo nga. Kasi Happy baka fiesta hindi ako bukas. makapunta ng gabi. Baka yung afternoon na lang siguro. Afternoon, oo. Yan, Sister Son, baka afternoon na kami pupunta ni Long. Okay. Sa fiesta ninyo. Okay, sige. Counseling line na San po 0922-831-5967 0922-831-5967. Sa internet naman po pwedeng manood. Punta po kayo sa www.ustream.tv and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At sa Facebook naman po kung gusto nyong marinig, no? Audio lang po sa Facebook kung gusto nyong marinig yung mga nakaraang episodes. Nandyan po sa Barkadahan kay Cristo, Pampanga. And thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay? Sige. Okay, at Gospel babasahin na? natin ngayon, Gospel Sister Son, reading. yung ating ebanghelyo, no, sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay. Naku, napakaganda ng gospel ngayon, Among. Yan ang Gospel last Sunday. Oo. Kaya Ayan, repeat performance. Oo. Pero gusto kong mag-focus, pumili ako, Among. Napili ko verse 15. Yan, sa English ko naman ngayon babasahin. Ang ganda kasing basahin sa English itong verse 15. Sabi niya, I shall not call you servants anymore because servants do not know what their master is about. Instead, I have called you friends since I have made known to you everything I learned from my Father. Oh, friends tayo. Tama-tama ang paborito ninyong istasyon, no? Gusto ng Panginoon tawagin tayong friends, hindi servants, hindi alipin, no? Actually, ang salitang friends daw from the word philoy, sa verb to love. At it indicates dear ones, beloved. Yan, wow, sarap pakinggan, no po. Ito ang gustong itawag sa atin ng Panginoon.
friends tayo, sabi ng Panginoon sa atin, no? Pero gusto ko ring mag-focus doon sa word na beloved, no? Kasi pag sinabi nating beloved, parang napakataas po ng salita, no? Di po ba, pag i-introduce natin ng isang taong mataas ang posisyon, usually, our beloved Archbishop, our beloved Mayor, our beloved President. Pero tayo, ito ang tawag sa atin ng Panginoon. Kakatouch po, sa kasimplihan natin, ng tao, pero tatawagin tayong beloved ng Panginoon, no? Pero, tayo po may papakita natin na we are God's beloved kapag mahal natin siya, no? And also, by keeping His commandments, sumusunod tayo sa kanyang mga commandments, sa kanyang mga utos. Although kung tutusin po yung salitang servant, God's servant, hindi naman po pangit, no? Kung minsan maganda ring pakinggan. Actually, sa Old Testament, yung mga prophets natin, yung mga kings natin, no po, gusto silang tawaging God's servants, ne? Example dito si Joshua, si David, no, sa Old Testament. Actually po ang Panginoong nating Jesus, siya mismo, no, he took the servant's role nung hugasan niya ang paa ng kanyang mga apostles, ng kanyang mga disipulo, no? Itong Panginoon natin, inaccept din sila bilang servants. At ngayon nga, ito tayo po, tinatawag niya tayong loved ones, no? Pero ngayon, tinatawag na tayong loved ones, friends. And ang Panginoon, Jesus wants to make known everything to His beloved disciples. Kasi kapag nga kaibigan mo yung isang tao, kung minsan kahit sikreto sasabihin mo sa kanya. Usually, ganun po tayo kaya nga lahat tayo, meron tayong precious friends, no? Piling-pili. Kung minsan mga ilan lang sila, 2, 3, 4, pero mga precious yan, yung mga friends natin yan. So, nasasabi natin sa kanila yung mga problema natin, ganun. And sometimes you are so busy being God's servants, no? Or kung minsan, we work for Jesus, na kung minsan nakakalimutan natin na ang Panginoon gusto niya tayong maging kaibigan. Kasi nagko-concentrate tayo, I am God's servants, nagtatrabaho ako para sa Panginoon. Pero let's not forget na ang Panginoon gusto niya tayong maging kaibigan. Yan. Ganda ng... Friends tayo. Ganda naman ng connection mo, no? Friends tayo, 91.9. Yan. Tama yan, Sister Son, no? Yung... ano ba yung mga meaningful relationships sa buhay natin? Yung mga parang mga love-friendly relationships, no? Yung love relationship, yan. Yung mga, halimbawa, mother-daughter, children-father. Best friend, BFF, yan. Mga ganyan. Tapos, okay, yung mag-asawa. Yan, sa mag-asawa naman. Diba? Okay nga, yung may may mga kabarkada ka, no? Yun nga. Yung pwedeng love relationship dyan, no? You love your friends, of course. Oo. And all this meaningful relationships, Sister Son, talagang, yan, yan ang nagbibigay ng, parang, yung sense of course, no, dahil meaningful yung kahulugan sa ating buhay, no? And of course, number 1 ang relationship natin ang Panginoon, di ba? Ayan, number 1 friend. Oo, number 1 friend, no? At itong mga meaningful relationships na ito, no? These are the things, no? Or these are the relationships that really make us happy and joyful, no? That we treasure. Oo, that we treasure. Kaya nga itong sinasabi ng Panginoon, no? Kung, yun nga, yung susundin nyo ko, no? Kikiisa kayo sa aking, yung parang pagmamahal, no? Abide in my love, sabi niya. And your joy will be full, no? Ang sarap ng feeling talaga, no? Hindi lang feeling, karanasan. Yun nga, pagka mayroon kang mga yung
ano yung meaningful. Meaningful. Yung makahulugang relationships, mga relasyon. Mga relasyon, No? yan. Ng mga Kasi kung minsan kaibigan. tayo, alam nyo, of course, iba-iba yung mga levels of relationship natin. Kung minsan may, sabi nga, may professional relationship. Yan. Working relationship. Working relationships, yan. Pero kung minsan, on a personal level ang relationship mo. No? Kaya blood relationship, di ba? Yun, oo. Yung mga kamag-anak mo, no? Ang dami natin mga different levels of relationship. At yung mga levels na yan, siyempre, yung impact nila sa buhay natin, hindi pare-pareho. Oo, iba-iba din. Iba-iba din, di ba? Oo. Yan, pagka, halimbawa, kung co-teacher mo, halimbawa, yan, medyo working rin, o kaya principal mo, o kaya manager mo, no? Siyempre, yung impact niyan, ano lang, doon sa trabaho. Oo. May kasamang respeto yan. Oo, yan, ba? Hindi mo pwedeng loko-lokohin. Kaya nga itong sabi ng Panginoon, keeping my commandments, no? Oo. Because in a relationship, Sister Son, mayroon ding yung mga kailangan, no? Parang do's and don'ts. Ay, diba? oo. Kailangan yan, no? Parang in every relationship, most often pala, there are rules of the game, as they say, no? Yun nga, yung respect, mutual support, understanding, mayroon dapat openness, no? Mga ganyan yun. Trust, confidence. Ano yan may mga basic things that, are contained, no? Kung minsan, these are not written agreement or rules and regulations, no? Hindi na kailangan isulat yan, no? Parang lang among yung understanding lang or parang nararamdaman mo lang, gano'n, no? At saka parang implied na. Yun nga, Kung magkaibigan kayo, dapat, di ba? Mayroong respeto. May totoo yun. Ganyan, di ba? Hindi na nasusulat yan. At tapos hindi na kailangan. Parang may kontrata na, itong rules and regulations. Magpirma ako, ha? Bago tayo maging magkaibigan. Wala namang ganun Walang ganun. Di ba? Yung parang it's spontaneous and very natural, no? That when you enter into any relationship, parang may mga yan, no? Dapat rules of the game, no? But these are, yun nga yung parang parang eternal arrangement lang, no? I mean to say, nandun na lahat yan, no? They are actually presumed already, no? If you're entering into a relationship, no? Likewise, itong sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, kung mahal niyo ako, naku, you keep my commandments. Yun ang number one. No? Yan ang number one, no? Kasi kung kaibigan niyo kami, kung linalabag kung mo kaibigan yung mo ako, ganyan, kailangan naman keeping my commandments. Oo. Napaka-importante po Napaka-importante nun, no? Kaya nga alam mo, Starson, kung sabi mo, Lord, I love you and yet you don't obey. Ay, oo. Naku, anong love yan? Hindi, oo. Baka lablaban yan. Oh. ibang love yun, no? Hindi consistent. Hindi consistent, no? Oo. Alam mo, oy, friend kita, ha? Pero pagkatapos, pagtalikod niya, yung lahat yung mga, wala ka respeto sa kanya, di ba? Oo, yun nga Paano yun? Di ba? Hindi consistent, no? Kasi nga, these are what we call, psychological, emotional, moral and spiritual, contract, no? Na, kailangan may respeto tayo, di ba? Walang written contract ang ganun. Walang formal na contract, pero parang psychological or spiritual or whatever you call it, no? It's something, it's an internal contract, parang ganyan. Pero may when we say contract, parang the thing that binds you. Parang ganyan ang kontrata kasi. You are bounded, no? For example, pagka pumirma ka sa isang kontrata, you're bounded with the conditions, so terms and conditions of that contract. Likewise, ganyan din ang relationship, So ito nga, sabi na keeping my commandments, this is actually the parang kontrata natin sa Panginoon. Kaya nga, yung isang nabanggit ko rin dito yan, tsaka reflection ko last Sunday. Kaya nga yung the commandment to love God, to love one another, it is not an invitation but a commandment. Command utos from God. Oo. Kasi nga, may kontrata dyan.
no? Yung parang you're entering into a commitment, eh. Oo. Diba? Actually, parang pwedeng covenant na rin eh. Mataas. That's right, oo. Oo, mas mataas sa kontrata, mas mataas sa ang covenant, no? Loving God and Kaya nga, loving each other. you don't have any, I think, no? Sabi nga, right or karapatan na, kung minsan sabi mo, Lord, I love you. And yet, Oo. kung minsan Oo. naman, yung mga commandments niya, you don't Oo, obey. Just like hindi any sinusunod. child, no? Mommy, I love you. Oo, tapos lahat ng sasabihin ng mami hindi susundin ng bata. Itong batang Oo, ito, hindi. Oo. no? Di ba? Ang ganyan, no? Labag lahat sa Yan. kagustuhan ng mami niya. Oo. At yung nasabi mo nga, well, meaningful relationships, they should be cherished and valued. Ay, oo, precious ang Oo. hanggang And kamatayan. valuing meaningful relationships. Yan. Kaya kailangan, you have to obey the commandments, no? The Oo. contract. Parang ganyan. Oo. Yan, yung trust, dapat may ano kayo dyan, openness and everything, no? Oo. Alam mo, kaya nga siguro, dito natin makikita yung sakit na naranasan din ng Panginoon nung binetray siya ng kanyang Oo. mga, di ba? Oo, si Peter at si Judas. Yan, Yan. Betrayal is Dalawang- one of Oo. the painful, no, Oo, human experience that we can have. Masakit nga yun, yung iniwanan siya, no? At saka yun nga, malapit sila sa Oo, sa ating oo. Panginoon, no? O, isipin mo, nasa sila, 12, selected 12, no? I think lahat tayo, no, lalong-lalo na marami sa atin may mga ganyan, no. Yung bantipong no, pinagkatiwala ko pa naman sa kanya. Oo. Yung aking mga sikreto, Oo. ganyan, no. Oo, Akala ko, inaasahan ko, no, na siya'y magiging tapat na kaibigan sa akin. And yet, Father, naku, napakasakit, no. Siya mismo ang nagsira sa akin. Oo. O kaya siya mismo, kinatalo ako. Oo. No? Ayun nga, no, yung napakabait, tapos yung bang napakabait ng isang tao, and then talagang sasamantalahin mo yung kabaitan. Parang kanina may nakausap akong pare, no? Kapatid kong pare, no? Sabi niya, well, talagang kung minsan sabi niya, yung mga tao, kung minsan may gagawin na hindi mo inaasahan. Sabi sa akin kanina, no? Tinandaan ko ito. Sabi niya sa akin, you know, you have to expect the unexpected. Sabi. Oo. Tapos sabi, nga, no? Kasi nga, well, people change. Sometimes, their priorities change, no? Nagbabago. Dahil marami dahilan kung minsan, no? Dahilan, It's so, human behavior is so complex, as they say, no? Oo. Madami, kung minsan yan, bakit mo binetray ito? No? Tinulungan ka ng taong ito. Kung hindi yung taong ito, hindi ka mabubuhay. Kung hindi lang ang taong ito, wala kang trabaho ngayon. No? Kung hindi lang ang taong ito, for example, pupulutin ka sa kangkungan. Pagkatapos ganyan pang ginawa mo. Yun nga. Mga ganyan, no? Parang kulang na lang kung hindi kay benta. Oo. Kaya ito ang sabi ng Panginoon I no longer call you slaves, I call you friends, no? Pero as sabi niya, you are my friends if you do what I tell you. If you keep my commandments, no? Yun ang patunay no? Kaya nga, well, it happens in human history, no? Yan, magkaibigan. Tapos nagkasiraan. Naghiwalay. Mag-asawa, naku. Naghiwalay. Alam mo, Sister Son, ha? Trivia lang ito, ha? Trivia, no? Sige. Baka yung mga nakikinig, parang si Father Pepe nega ngayon, no? Hindi ho naman, Ako nagsasabi lang ng totoo. Sige, no? maraming magte-text niyan. Sige. Kasi, Parang yung kahapon. ito nga yung trivia, no? Yung, the number of annulment cases today in the church, it is soaring high, I tell you. Talaga. Ang dami. Nakakalungkot. Kaya nga Oo. A lot of things, no? Kung minsan yung psychological incapacity, individual differences. No? Madami, no? Yun nga yung you started very well. Oo, syempre You nung started, kinakasal
The Parang, sweetest with high couple. hopes, mga ganyan, Oo, no? Di ba? habang kinakasal, oo. Kaya, alam mo, ako'y pagka nag-interview ako ng mga kinakasal, Oo, no? sige. sa pre-K na, sabi ko nga Pre-K na seminar. alam nyo, ako parati kong sinasabi, yung introduction ko, ang maririnig nyo lahat sa akin ngayon, puro nega. Puro negative. Tungkol sa buhay may sa asawa, no? pagsasama, oo. Oo, kasi May sabi ko asawa. sa kanila, alam nyo yung magaganda, masasayang, may naman, happy, joyful moments, no? Sa married life, no? Yan, easily accepted na tayo, hindi natin yan, no? Oo. Madaling tanggapin yan, eh. Kasi nga, masaya, Masaya tsaka, sila, ba? oo. Ano Bagong yan? kasal, masaya, oo. Pero sabi ko, if you want us to prepare you, no? To better prepare you for this life, well, we have to prepare you for the worst. Di ba? Alam din nila yung mga negative na pwedeng Totoo. mangyari para nakahanda na sila. Mm. O, pag dumating sa kanila yung ganung pagkakataon, alam nila ang decisions nila, ang ikikilos nila. Totoo yun, maganda yung sinasabi din sa kanila yung mga negative na ng mag-asawa. Kaya nga, sabi ko, when you decided to love each other, you took the risk, sabi ko. Ay, oo. Parang oo sugal naman. yan, eh. Oo. Ay, kahit ng Panginoon, no? Of course, hindi nagsusugal ang Panginoon, pero nung minahal niya at nung sinabi niya, mga kaibigan ko kayo, ha? If you keep my commandments, parang sugal yun, eh. Sinugal niya ang buhay niya sa atin, di ba? Oo. Sinugal niya yung tiwala niya dito sa mga disipulo niya, no? So, binigay niya lahat, ang tiwala niya, pagmamahal niya. Oo. Pero, talaga naman ang taway marupok. Oo. Aba, nung pinako siya sa krus, nawala sa tabi niya. Di ba? Iniwanan siya. Kaya napakahalaga nitong sinasabi ng ebanghelyong ito, no? Sabi niya, if you love me, if you want to abide in my love, you keep my commandments, no? At isa lang naman ang utos ng Diyos sa atin. Magmahalan tayo. Yun At kung naman nagmamahalan tayo, Sister Son, sabi nga nga, sinabi-sabi ko ito dahil gusto ko ay makompleto, maiganap nyo. Maiganap ang tuwa at saya sa inyong buhay. So that my joy may be in you and your joy may be complete. Oo. Kaya sana po sabi ko nga dapat in love tayo. Parate. Oo, sa Panginoon. Para palaging masaya in love tayo. sa Panginoon. Okay, alam nyo, Sister Son, to connect this sa ating mamaya sa ating second segment. Ito rin ang isang na-in-love sa Panginoon. Ayan, oo. Si San Matias. San Matias. Mamaya napakaganda hihimayin ng natin. kwento niya, oo. Siya talagang kaibigan ng ating Panginoon. Oo. A friend of God. No? Hindi niya iniwanan talaga. Yan, no? Oo. Mamaya natin, no? Yung ating second segment, iaalay natin kay San Matias, no? Oo, okay. Sa ating mga texters po, baka gusto nyo mag-share ng inyong mga love experiences. Parang ako si Father Love. Oo. No? O kaya mga karanasang mga betrayal, no? Yan. Pinagtaksilan. Sige, O kaya sinaktan, Iniwanan. no? Yan, mga iniwanan, no? Oo. At ikaw talagang no, umiyak, no? At nasaktan, no? Oo. Yan, pwede niyo hong i-text ang mga inyong karanasan. Mamaya hoy, babasahin natin sa ating second segment, no? Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Sino bang tutulong sa'yo kung iyang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may kasama ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lang
Isama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Okay, ang ganda ng ating kanta, ha? Oo nga, tamang-tama mo. Talagang friendship. Parang, ang topic natin ngayon, ano pa sa... naalala ko yung mga seminary days ko na Oo. ako'y nanggigitara. Oo nga, no? At Guitar talaga. umaawit no? ng mga, Mga kantang ganyan. kantang You've got a friend. nagpapagising sa aking bukasyon. O, di ba yung kantang You've got a friend? O, ang ganda. Oo. I-guitar yun din. Ganda. Yun din. So, ito nga ang ating pinag-usapan kanina, Sister Son, no? Yung sabi ng ating Panginoon na kung mahal nyo ako, you will keep my commandments, no? Oo. At dapat lang po na yung ating relasyon sa Diyos, isang relasyon ng pagmamahal, ating patunayan yan na talaga'y mahalaga siya sa atin kung tayo po'y tinutupad natin at sumusunod sa kanyang mga utos, no? At isa lang naman ang pinakamahalagang utos, the greatest and the highest commandment, Sister Son, Ayan. no? Yan ang commandment to love God and to love our neighbor. Okay. Okay, at Punta tayo sa baka nagpipiesta ngayon. yung ating mga texter, Nakikipamiesta. Nakikipamiesta. Sa San Matias. So, wala sila'y sila. punong-puno ang kanilang mga bibig. Nawawala ang mga texters natin At na sa fiesta. busy-busy ang kanilang mga kamay. Kaya sila'y hindi nagte-text sa atin. Oo. Unusual, ha? Oo nga, ang ganda pa naman ng topic. Grabe. Sige. Oo. Anyway, ituloy natin, Sister Son, no? Okay. Para maganda yung ating second segment. Ito nga di-discuss natin yung buhay ng ating patron saint. San Matias. Yan. Wala siya sa mga synoptic gospels. Oo nga. Saan siya makikita kasi? Sa Acts of the Apostles. Yun, sa Acts of the Apostles, no? Kasi siya po ay pinili para palitan ba? Replace Yan. Judas Iscariot. Hindi ba sila kulang, di ba? Naging 11 na lang Oo, kasi nga sa pag-alis ni Judas Iscariot, kaya naging 11. Kailangan 12 yan. Kaya sila ang pumili ng kapalit ni Judas Iscariot. At ito po si San Matias. Hindi po ito si Matthew, iba naman po si Saint Matthew. Ito Matias, yan, chosen to replace Judas Iscariot. Yan, siyang pumalit, no? Pero nakakatuwa ang pagpili sa kanya. Sige, may texter muna tayo. Okay. Bago sige. natin proceed ang pagpili kay Saint Matias. Okay, from 1613. Gandang gabi po, Among, sa inyong lahat. Sa akin pong palagay, obedience is one of the focal points in today's gospel. Yun. Along this, I have some words of wisdom to share. Obedience to God is the most infallible evidence of sincere and supreme love to God. We must obey God rather than men. Salamat po. Nasa Acts 5 daw, 25. Ilagay ko si yung regular texter natin, si Mang Amando, 1613. Ganun ba? Ayan. Okay. Palagay ko siya, oo. Okay. Ito pa yung isa. Siya pa rin. Among Sister Son, kay ganda po ng ibinigay ninyong insight sa ating gospel.
Kay dami ko pong natutunan. Parang valedictory address ang narinig ko. Salamat po. Oh, parang valedictory address daw. Marami ding salamat po sa inyo kung nagandahan kayo. Yan. That is the work of the Holy Spirit po. Yung mga nasabi namin ni Amo, tinulungan po kami ng Holy Spirit. Yan. Okay, meron pa pong isa from 3900. Good PM po, 20 years na kaming kasal ng mister ko. Sana now kaso hiwalay na kami 3 years na dahil di kami magkasundo. Sus, naku. Now, wala na kaming komunikasyon, mga anak namin nagsasuffer. Dalangin ko na maging maayos ang kalagayan ng mga anak ko. Sana po maging okay din ang lahat. Thanks po sa panalangin. Yun, nakakalungkot naman. Madami po. Mo ang sarili mo, ang tao. Pero kung minsan yan, no? Ikaw ay paiiyakin. Oo, pero let's keep on praying po. Kasi po, baka may pag-asa pa. Parang 3 years na raw eh. Wag po. Kahit Baka 3 years, samong may Sabagay, pag-asa pa baka rin. babalik, no? Oo. Kahit na nga po 10 taon hindi pa natin alam. Baka someday, magkatuluyan ulit kayo at kayo pa rin. Hanggang Pero lang sa kung may na siya. wakas ng pamilya. panahon. Pagdating ng Let's just panahon. hope po and pray. Yan. Who Okay. knows? Sige, tuloy natin si San Matias, baka magalit sa atin. Oo nga. Alam mo yung Yes, pangalan na naman San yan. Matias, alam mo yung ibig sabihin? Ano mo? The gift of God. Wow, ang ganda. Oo. Regalo ng Diyos. Oo, so eto nga si San Matias, actually si Saint Peter, parang nasabi niya na ang gusto nilang mapipili na kapalit ni Judas Iscariote ay yung nakasama na ang Panginoon. At hindi sila nagkamali kasi si San Matias, he had been part of the group na that listened and followed Jesus. Oo. Ano Yan. siya sa mga kasama niyo sa, 'di ba? May nabanggit na 72. So kasama siya dun sa Yun, 72 na sunod ng sunod Sabi kay nandun na Jesus. siya nung bininyagan ng Panginoon ni John. John. Kaya siguro nga deserve niyang mapili, kahit nasabihin pa nating pinili siya by means of casting lots. Kakatuwang pagpili sa kanya. Pero of course sa Panginoon, malay natin talagang yun ang kagustuhan ng Panginoon, siya pa rin talaga Siyempre. deserving. May divine intervention yung pagpili. Definitely. May tawag sa kanya among a very good example daw of a person who remained. Talagang hindi niya iniwanan ng Hanggang Panginoon. ascension na nandun siya. Sabi nga, it did not matter to him daw, kahit hindi siya maging sikat, na kagaya ni Saint Peter, it didn't matter to him, para sa kanya, what mattered to him was, andun lang siya, to stay, to remain, nakasama ng Panginoon. Sarap naman pakinggan yun. Oo. At nag-mission siya dito sa Cappadocia. Itong Caspian Sea, no? Caspian Sea, Oo. Diyan siya parang pinangaral ang mabuting balita, no? Kasi napakaikli lang yung mga detalye sa buhay niya, no? Although of course alam natin ang yung color of the day namin red. Oh, red. Kaninang nagmisa ka, red ang dapat isuot nyo. Bakit? Ano siya? Martir kasi siya. Martir. Crucified or hindi alam kung beheaded siya or crucified. Stone at Jerusalem stone. by the Jews, no? And then beheaded, no? Okay. At again, most of them naman ganito yung pagkamatay nila, yung crucifixion. Tapos pinatay and everything, no? Itong si San Matias, yun nga, no? Parang siya, yung hindi siya parang hindi siya included dun sa original na 12, no? Although later on, no? Pero okay lang sa kanya. Yung kasi may mga tao na hindi naman ako kasama diyan sa original na grupo ni Among, Tapos yung bigla akong kukunin ngayon. parang second Ayoko fiddler, nga. yung bang yung Second bang choice? second choice lang, yung okay lang. parang yung may mga ganyan na tao, yung ayaw nila yung second choice. yung second choice. Okay, yung tinatawag na
panakip butas. Mm-mm. Alam mo ba yung panakip Oo. butas? Doon ako yung ginawang panakip butas sa akin namong yun ang pag-umpisa ko ng pagsilbi sa simbahan. Mhm. Alam mo ba yon sa kursilyo? Talaga? Oo, bagong labas ako ng kursilyo and Okay. then yung susunod na paklase, Mhm. yung magro-rolyo dapat ng rolyo number 3 hindi makarating. So nandoon lang ako nagse-serve bilang Dean of Study, bigla akong kinausap ng rektor. Ito, pwede ito. Panakip Yan. butas. Itong si Kisonya, pwede pala ito. Oo. Kisonya, halika nga. At ikaw ang... Oo, kasi hindi makarating eh. Okay. So panakip butas ka. Mhm. Ang sarap ng panakip butas. Alam mo kung bakit? Mhm. Kasi kung nag-yes ka, yung yes mo natuloy yung activity. Mhm. Kung hindi ka nag-yes, o di hindi natuloy yung activity, masarap ang panakip butas. Magbuhat nun, okay lang sa akin kahit na biglaan, o minsan, sige, 2 hours before, tatawagin ako, hindi makakarating yung speaker namin, okay lang ba sa'yo? Ay, okay, sabi ko. No Kaya nga, problem. Sister Son, No problem. well, of course, you have a very positive mindset regarding that. Pero there are some people, ha? Ay, oo, magagalit. Ay, oo, ayaw nila yung gano'n, Ba't no? hindi ako ang una mong pinili? Sasabihin nila. Mhm. Tapos ngayon, tatawag-tawagin mo ako. May mga ganyan. Eto nga. Oo. Alam mo si San Matias, yun nga, for me, ha, isang quality nitong babang ito, yung humility niya. Yun, oo. Di ba? Oo, kung wala kang humility, hindi mo magagawa yun Yung, Mhm. may tawag din doon second fiddle. Fiddler. Parang fiddler. Something like Fiddler that. on the roof. Oo. Yung, parang, sa basketball, yung second stringer. Parang, Ganun ba yun? oh, Sa hindi ba basketball? may, kung minsan, first 5 yung magagaling. Yan. Oo. Tapos, may, parang sa seminaryo minsan, yung may team A, team B. Naghihintay yung Oo, yung mga team A, siyempre yung ang cream of the crop. Wow. Ganyan, di ba? Pero yung team B, yan, parang lang, pag hindi nag-fail yung mga team A na iba, Oo, pwedeng ipapasok ngayon yun. ipapasok yung team B. Napakahirap nun, no? Yung bang, kung may Nag-team issue B na ka, ba? hindi yung kung may issue ka regarding yung self-pride, no, ego. Ay, ano ba yun? Ayoko nga. Ay, Ayan, oo, ako may nakita na akong gano'n. Na, ba't sila pipili-pili ng iba, tapos ngayon ako ang tatarantahin, Oo. gano'n, di ba? Pero, sa totoo lang po, ito, walang kaplastikan. Ang sarap pong maging, second choice. Kasi yun ang makikita mo, wow, biro mo matutuloy, no, na hindi mapuputol yung activity. Kaya matutuwa ka. Salamat po, Panginoon, at hindi mapuputol yung activity. Mhm. No. Masarap, totoo yun. Oo, kaya nga maganda kung ganon. Mm-mm. Pero yun nga, no, yung makapanakip butas lang. Well, we're trying to, understand, no, what kind of person Saint Matthias Saint is, Matthias, no? oo. Ganun ang nangyari. Parang ganun ang nangyari sa Talaga kanya. naman, Oo. no? Siyempre nga, kasi nga, Oo. pinalitan niya si Oo. Judas, no? Tapos pinili siya, no? Para bang, huy, alam naman ng 12, no? Kasi they maintain the number 12. Kasi 12 tribes of Israel, no? Oo, yun. Naging 11 dahil nga itong isa, This 12 tribes. nagpakamatay si Oo. Judas, to. Oo. For them, that's very important, no? Meaningful for them yung ma-maintain yung 12. Kaya nga pinasok. Oo, si Saint Matthias. Parang nga sabi ko ngayon mga, di ba sa mga soldiers may ganyan, yung reserve. Oo, Pag hindi na pwede mga sa active, focus sila sa reserve. Kaya nga kung may mga ego, pride, hang-ups ka. Hindi ka pwede Hindi sa ka pwede ganon. dyan. Kaya yung, may ambisyon na din ako, ha? Ayoko yung parang Yung pangalawa second lang, oo. stringer lang ako. Parang naghihintay lang Oo. ako, natawagin, ganun. Pero okay kay Matthias. San no? Matthias, And no? he took that as a very important blessing. Kaya nga gift, no? It's a gift of God, no? Matthias ang ibig sabihin Oo. nun, no? He stayed, he Gift of God, remained. oo. Parang yung pribilehiyo niya na maging part nung 12 na yon, no? Oo. Parang hindi ba kung minsan halimbawa sa mga SAF,
May elite group. Oo. Yung tinatawag na elite. Oo, Pagka mga sinabi elite kang, group. member ako ng elite group. Wow, nasa taas Wow, yan. ganyan, di ba? Oo. Oo, Kasi nasa mababa. Oo. Kaya nga kung maging member ka nun, wag kang parang, takip butas lang ako. Oo. You should be proud, no? It's a privilege. Ito si Matias, no? Parang, who am I? That I was chosen, no, to replace Judas, no? At nakita ni Peter and the rest yung napakagandang pag-uugali nitong si Matias, no? Matias, Oo. At kaya nga, no, siguro, of course, they were divinely inspired. At siya ang, yun nga, no, siyang pinili, no, para palitan, no, si Judas. May nakikita pa akong positive sa ganyan namong mas positive pang nakikita ko. 'Di ba pag may pinalitan ka, you will try your very best na magiging karapat-dapat ka, 'di ba? Kung yung pinalitan mo may grade na 90, aba, ikaw napapalit, gusto mo 95 yung grade mo Kaya yun ang isa pang positive. Bakit ka magdaramdam kung pangalawang choice ka lang? Ito na nga ang chance mo na pagbutihin. Yun. Diba? Oo, napakagandang ano yun. Kaya nga, dapat ko. tayo, may positive mindset tayo, no? You're not, being considered as on a lower level, parang ganyan, no? Hindi, You're not a second stringer, but lahat tayo po, alam nyo, pantay-pantay tayo sa pagsisilbi sa Panginoon, no? Kahit nasa, sa simbahan, kung minsan, na yung mga pare nasa taas, yung hierarchy. No, pero alam niyo po, may common priesthood tayo. No, we share one baptism, one faith, no. Diyan po tayo kailangan naman saan bang makakita ka ng organisasyon or institusyon na walang mga leaders? Oo, hierarchy kasi. Oo. There should be somebody who will lead. No? Kaya nga yung sa amin, it's more on the leadership in the church, no? Yung karisma namin. Oo. No? Ang hindi po ibig sabihin na mas mataas yung dignidad namin sa inyo. Hindi, pantay-pantay lang tayo sa dignidad. Pantay lang. Pero, Among, dapat kaming mga laiko, we have to accept na kayo pa rin ang mataas. Lang sa leadership thing lang, no? I still consider kayo pa rin, no? Kahit nasabihin pang, hindi, laity empowerment. O sige, ulit-ulit na yan, laity empowerment. Pero hindi po ang pari pa rin po. No? Kasi yun nga, pinili kayo ng Diyos 'Di ba yun nga sabi ni Pope Francis, hindi niyo piniling maging pare. Yun. Ang Panginoong Jesus siya ang pumili sa inyo. 'Di ba? Sabi ko, inulit ko na yun ang sarap pakinggan. So, hindi mo makikita sa buhay nitong si Saint Matias, no? According to Saint Clement of Alexandria, no? Kasi itong mamang ito ang nagsulat ng medyo yung misyon na ginawa nitong si Saint Matias, no? At alam mo, sa kanyang pagsusulat nga, yun nga, yung nakitaan si Saint Matias, not only humility but fervor, no? And at the same time, ito nga yung fidelity niya and love, no? To Jesus. Para bang yung pribilehiyong makasama at yung nga, naging apostle siya, no? Yung apostolic zeal, no? Yung pagtatrabaho niya. Talagang bigay na bigay. According to Saint Clement of Alexandria, no? Kaya nakitaan ng magandang pag-uugali si Saint Matias, no? And of course later on alam natin na up to his his own death, no? Ipinakita niya itong kanyang allegiance or loyalty sa ating Panginoon, no? Of course, not unlike yung pinalitan niya, si Judas, no? Parang, yung pagkakamali ni Judas, parang tinama ni Saint Matias. Ni San Matias. Diba? Ganun Halimbawa, yung pinalitan mo, nagkamali, kailangan, wag mo nang ituloy. Hindi naman tuloy.
Yung wag mo mali. nang Wag nang ituloy yung kopyahin mali. o kaya wag mo nang ulitin. O Parang yun, ganyan, no? yun. Oo. Wag mo lang ulitin, no? Tama mo. Itama mo at ito nga Oo. parang na yung 12, Oo, no? oo. Dinabuo sila. Mm, At yung commitment nila sa Panginoon yung 12. Later on, of course, nakitaan sila ng Oo. ng loyalty. Although yun nga, nagkamali sila. They denied the Lord, they betrayed him. Pero itong si San Matias parang he filled up that vacuum. Oo. Yung hindi nagawa ni Judas, Judas Iscariote. pinagpatuloy niya, Mm. no? At yun nga, hindi niya kinopya, no? Oo. Itong niya. Parang it was a bouncing back of the 12, no? Para sa akin, napakahalaga nun na, dahil nagkamali ang isang apostoles, hindi ibig sabihin masisira ng loob yung the rest, no? Oo, yung 11. Oo. Pwede namang palitan. Oo. Let us carry on. Oo. Oh, ganyan tayo Well, Carry on the work. sabi nga The mission. wala sa atin ang indispensable. Ay, oo, totoo. Anong ibig sabihin nun? No Sister one Sam? is indispensable. Yan. Sige, Kasi, explain mo nga. Oo, lalo na po tayong nagtatrabaho sa simbahan. Yan. Hindi natin pwedeng sabihin, uy, walang pwedeng pumalit sa akin. Yan. Ay, Entitlement. hindi po. Mag-aaway Anytime. tayo dahil 30 years na ako dito sa parokyang ito. Oo, anytime po kahit sino Oo. sa atin pwedeng umalis. Huwag niyo akong alisin dito. Kung hindi, maghahalo ang balat Oo. sa tinalupan. yung mga Sinabi ganyan yan threat, sa no? namin sa Tagaytay sa, Talaga. sa seminar namin Okay. Siyempre kung Oo. minsan may ganyan na tendency no, sa atin. oo, No? Pero wag po nating ito nga kamukha nitong ating pinag-uusapan, no? Oo, no? Pinalitan Saint si Judas Matthias, dahil oo. nga namatay siya and he was not really he did not choose the right decision, sabi nga, Oo. no? Pero we are very privileged and the church, no, is really grateful for a very holy man, no? Oo. Saint Matthias who replaced, no? And at the same time, para bang who continued, no? The apostolic zeal, no? And the ministry, no, na ginawa ng mga apostoles, di ba? Oo. Counted daw siya among those who were chosen. Kaya yung gospel natin ngayon, tamang-tama. Sabi ng Tamang-tama, Panginoon, oo. you did not choose me. It was I who chose you. Naku, yan. Sabi ng Panginoon, no? At dahil hindi natin pinili ang Panginoon, siyang nagpili sa Siya ang atin. pumili sa atin. Pagyamanin That's true. natin Oo, that's ang isang true, ano? pribileyo na ibinigay sa atin ng Oo. Panginoon. Who are we? Di ba? Oo, ako naniniwala ako doon na ang Panginoon ang pumili. Kung minsan nagiging kasangkapan lang kayo, instrument, pero ang Panginoon ang pumili kung bakit nandiyan ka sa lugar na yan, sa trabahong yan, no. Nagiging instrument sang mga pare kung pinili kami, pero ang Panginoon talaga ang pumili sa aming mga nagtatrabaho. Parang kayo din ganun. Yes. Kaya let's siguro conclude our beautiful episode today, Sister Son, of course, inspired by the Spirit of Saint Matthias, no? Let's have this beautiful prayer to Saint Matthias the Apostle. O glorious Saint Matthias, in God's design, it fell upon you to take the place of the unfortunate Judas who betrayed his master. You were selected by the twofold sign of the uprightness of your life and the call of the Holy Spirit. Obtain for us the grace to practice the same uprightness of life and to be called by that same Spirit to wholehearted service of the Church. Then, after a life of zeal and good works, let us be ushered into your company in heaven to sing forever the praises of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay. Okay, Walang announcement. Walang announcement tayo ngayon? Sige. dahil nakikipagpiesta ang lahat ng mga nakikinig sa Barkadahan kay Kristo. Okay. So, magpapaalam na ako. May quotable quote ako by Helen Keller. Sumipag ka ngayon. Ha? Pag ako mag-research ngayon. I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish
Small Tasks as If They Were Great and Noble by Helen Keller. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Happy Fiesta po sa San Matias. Good night po at thank you very much. Bye-bye po at ingat po kayo palagi. Okay, at baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon, no? If you love me, keep my commandments. At ito po pinatunayan ng buhay ni San Matias, no? Pinakita niya na sa kanyang kababaang loob, no, ay tinanggap po niya yung pagpili sa kanya ng Panginoon, no? At pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos, no, sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa Diyos, no? Naway atin pong ulitin at isabuhay din, no, ang naging inspirasyon ng kanyang buhay para sa ating lahat, no? Just like Saint Matthias, let us always keep God's commandments so that we will remain in His love. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.